Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Muli po, wini-welcome po namin kayo sa ating programang Islam 101. Ang pagtalakay sa mga napapanahong isyu hinggil sa Islam at saka sa mga Muslim. At sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin o himayin ang isa sa mga kontrobersyal at apektado dito ang mundo ng kamusliman. Ito ay ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso o ang Valentine's Day. At muli po ang ating bisita ngayon at panauhin ay isa sa mga kilalang ustad at mga scholar sa Pilipino. Siya ay nagtapos sa Jamiatul Islamiyah sa Medina at i-welcome natin si Ustad Abu Omar Abdurrahim Kilalan. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ang pagdiriwang ng Valentine's Day o Araw ng Mga Puso ay isa sa mga masasabi nating talamak sa panahon ngayon o di kaya rampant na siya na ginagawa ng mga tao, mapamusliman o hindi Muslim. Pero ang concern natin dito is yung mga kapatid natin mga Muslim na apektado ng pagdiriwang na ito. Ano ho ang inyong paunang masasabi tungkol dito? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ang Valentine's Day, ano nga ba ito? Unang-una, ito ay isang gawain, no, o pagdiriwang na sinasagawa ng mga Kristiyano. So hindi ito kabilang o bahagi ng ating pananampalatayang Islam. No, at kung pag-aaralan natin saan ito nagmula, no? At paano ito nagsimula? Ito ay kabilang sa mga pagdiriwang at gawain ng mga paganong Romano. So, may sabihin, pinagdiriwang na nila ito bago pa man nila niyakap o tanggapin ang pananampalatayang Kristyanismo. No? At ngayon niyakap nga nila ang Kristyanismuhan, no? Pinagpatuloy ng mga Romano ang pagdiriwang ng araw na ito. At itinapat nila ito, no, noong namatay ang isa sa mga kinikilanan nilang santo na si Valentino noong taong 270. No, so mula nung araw na 'yon, no, kumbaga inadapt lang ng Kristyanismo, ng Christianity yung pagdiriwang na 'yon na dati nang ipinagdiriwang ng mga paganong Romano. No, so ito ay kabilang sa mga pagdiriwang na hindi talaga, kung titingnan natin at himayin, hindi ito pinahintulot sa Islam. Walang puwang o walang lugar. At bukod pa doon, Ustad, ito yung pagpupugay nila sa alam natin kung ano ang estado ng santo o santa sa relihiyon ng Kristyanismo, di ba? So ito ay pagpupugay ng mga taong nagdiriwang nito sa isang santo. Of course, ito ay gawaing pagano at alam naman natin pag sinabing mga pagano, sila yung mga sumasamba sa mga rebulto. Diyos no, ko. So malaki ang kinalaman ng paniniwala hinggil sa pagdiriwang ng bagay na ito, ng gawain na ito. Kaya nga nakakalungkot isipin na meron sa mga Muslim at ang ilan pa sa kanila ay mga kilalang personalidad sa mundo ng Islam o sa mga ginagalawan ng mga Muslim ay masyado silang naging maluwag pagdating sa bagay na ito. Gayong ang sinasagasaan nito ay ang tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Ustad, ano ba ang hatol ng mga ulama natin o fatwa nila hinggil sa pagdiriwang ng bagay na ito? Malinaw ang naging pasya o fatwa ng ating mga scholars, ng ating mga ulama hinggil sa pagdiriwang ng Valentine's Day. No, ito ay isa sa mga tinuturing natin na haram. No, at maaaring ang ilan sa mga kamusliman na masyadong naging maluwag pagdating sa bagay na sinasabi nila, hindi naman daw sila nakikipagdiwang, no, o hindi naman nila ipinagdiriwang itong araw na ito. At bagkus ay nakikibagay lamang sila
sa mundo na kanilang ginagalawan. Ngayon, anong sinabi ng mga ulama patungkol dito? Sinabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, na ang mga pagdiriwang na katulad nito ay kabilang sa pananampalataya at relihiyon. No, ng relihiyon na nagpapatupad nito o nagdiriwang nito. So ito ay walang duda na kabilang sa pagdiriwang na isinasagawa ng mga Kristiyano. No, at sa bagay na ito, hindi tayo pinahintulutan. Kaya nga, sa pagpapaliwanag niya o tafsir niya nung aya na nabanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah, wa kullan ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ang kabilang sa tafsir na binanggit niya, ang tinutukoy dito ay yung mga pagdiriwang. So ang mga pagdiriwang ay bahagi ng isang pananampalataya, bahagi ng isang relihiyon o syari'a o ng syari'a ng isang relihiyon. Dato ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. So nagpapatunay lamang ito na ang relihiyon natin na Islam, hindi natin kailangan mag-adapt o kumuha ng ibang pagdiriwang mula sa ibang pananampalataya, kasi meron na tayong syari'a, meron na tayong pamamaraan sa ating relihiyon. Hindi natin kailangan, hindi nagkulang si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay niya sa atin ng mga pagdiriwang, ng syari'a, ng batas tungkol sa ating relihiyon. Kaya nga, walang duda sa pagiging haram ito. Bagkus ito ay umaabot sa antas ng pag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda nung naging paliwanag ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nung tinanong siya hinggil sa pagdiriwang ng Valentine's Day. So una-una sinabi niya, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam sa tatlong kadahilanan. Una, dahil sa ito ay itinuturing natin na bid'ah. At ang bid'ah, alam natin ito ay kaligawan. At ang langkah ng kaligawan ay humahantong sa impyerno, sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay bid'ah na kung saan walang batayan o basihan sa Islam. No, at ito ay panggagaraya sa mga kuffar. No, na mahigpit tayong pinagbawalan na tularan sila o gayahin sila sa anumang bagay na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. So yun yung unang dahilan. Pangalawang dahilan, sinabi niya, dahil ito ay naghihikayat, no, sa pagmamahalan at pag-iibigan kung saan hindi naaayon sa tamang pamamaraan. So pinopromote niya yung paraan ng pagmamahalan o pag-iibigan na hindi naaayon sa Islam. Yung mga ipinagbabawal na relasyon, yun ang yung tinutukoy doon. Kasi makikita nga natin sa panahon natin ngayon, kapag napag-uusapan ng Valentine's Day. Dumako nga tayo doon sa kasalukuyang Kasi sitwasyon. kung titingnan natin, talagang ang Valentine's Day, ano ba ang kabutihan na naidudulot nito kung hindi ang pagkasira, yung immoralidad. Kasi nag-invite siya no? Halimbawa, ito yung tanong lagi pag darating na ang February 14 meron ka na bang kadate? No, na para bagang pagka wala kang kadate sa araw na yon, no, na ikaw na ang pinakamalungkot na tao dahil hindi magiging kumpleto at ganap. Hindi ka in sa araw sa gabi na yon. Of course, ang tinutukoy natin dito yung mga di mananampalataya, pero ang katotohanan kahit sa mga kapatid nating Muslim, nagkakaroon ng mga ganitong kumbaga sitwasyon. So halimbawa sa araw ng February 14 ng isang Muslim, wala siyang kadate o wala siyang iniibig sa gabi na yon, may tuturi siyang out of place sa gabi na yon. O di kaya kung ang isang Muslim naman meron siyang nagustuhan na babae, dito pumapasok yung pag-uudyok sa kanya na gumawa ka ng paraan para magkaroon kayo ng isang relasyon na ipinagbabawal sa Islam. Of course, ang date ay yung panliligaw pa lang. O yung magkaroon ka ng koneksyon sa magkaibang kasarian ay pinagbabawal na sa atin sa Islam. Paano pa kaya ang date? Na yun ang talagang ginagawa ng mga tao sa February 14. Pero gusto din natin liwanagin dito sa ating mga manonood na ang pag-ibig sa Islam ay napakalaki ng kanyang puwang, di ba? Sa Islam. Kabilang ito sa ibada. Kung maitutuwid natin ang pag-ibig na ito, ay napakalaki ng puwang nito sa Islam. Mabanggit ko lang yung hadith, Ustad, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maatim ng isang tao ang kaganapan ng iman kung nandito sa kanya yung tatlo na yon. Diba? Una, namamahalin niya si Allah higit sa kanino man. Namamahalin niya si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo ng higit sa kanino man. Higit sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang iniibig. Tapos pangatlo, ay iibigin niya ang kanyang kapwa-tao
para kay Para Allah, kay Allah. at sa daan patungo kay Allah. Kaya nga hindi dapat tayo mali. Kumbaga maintindihan ng mali ng mga sumusubaybay sa programa natin. No, na sabi nila sa Islam, hindi uso yung love. Hindi totoo 'yan. Kasi ang katotohanan, ang tamang pagpapatupad ng pagmamahalan, no, na kung saan ang pagmamahalan na 'to matuturing natin na pinakamatibay na pundasyon ng pag-iibigan at pagmamahalan, no, ay na matatagpuan natin sa Islam. Kasi tayo nagmamahal tayo for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, at mamahalin natin yung pagka ang sino man ang taong makakasama natin sa buhay natin, na pag-utusan tayo na mahalin sila at ibigay lahat ng kanilang mga karapatan. So, ang pagmamahalan talagang ipinopromote natin yan sa Islam, pero hindi sa pamamaraan na lalabag at susuway sa mga hangganan na ay tinalaga ng Sharia o ng pagbabatas ng Islam. Meron tayong tinatawag sa Islam na khitbah, di ba? Khitbah na tinatawag. Ito yung pamamanhikan. Ito yung guideline mo kapag ikaw ay nakagusto sa, halimbawa sa isang kapatid mo, di kaya sa isang babae. Ito yung paraan, yung khitbah na yon. At merong espesyal na batas na itinalaga ang Islam dito para sundin natin. At napaka-perfect dito, napakaganda. Nga, mashallah, kung titingnan natin sa Islam, talagang nandun yung tamang paraan at sistema kung saan ang pag-iibigan hindi ka niya dadalhin o hindi hantong sa hindi magandang katapusan. No, kaya nga sa pagpatuloy nung kasagutan ni Sheikh Uthaymeen, kasi nabanggit natin yung dalawa, yung pangatlo sinabi niya kung bakit ito bawal dahil sa Valentine's Day napupunan lang yung puso mo ng mga bagay na kumbaga walang halaga. No, at walang basihan, mali, kumbaga mali, dahil ang paniniwala mo na yung araw na yun ay talagang espesyal, no, espesyal, at kaya tinatawag pa nilang araw ng mga puso, araw ng pagmamahalan, no, so na-occupy yung puso mo ng mga bagay na mali. So hindi talaga, walang puwang talaga ang pagdiriwang ng Valentine's Day sa Islam. Mashallah. Meron dito ilan sa mga maaring maging misconception, di kaya mga katanungan ng ilan sa ating mga kapatid patungkol dito. Halimbawa, Ustad, pagsusuot ng kulay pula na damit sa araw na yon. Paano, ano ang... Kabilang din niya, sa karugtong pa rin ng fatwa ni Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Sabi niya, so ang pagdiriwang ay pinagbabawal at anumang bagay na may kinalaman, no, sa araw na yon, mula sa pagkain, inumin, pagsusuot ng damit o pula, at ang pagbabatian, anumang bagay na may kinalaman sa pagdiriwang ng araw ng mga puso ay itinuturing natin na haram sa Islam. Ito ay ipinagbabawal. Pero sa mga sitwasyon halimbawa na nagkataon, wala na siyang damit, pula talaga, hindi naman niya alam na Valentine's Day, and then nakasuot siya, so wala siyang kasalanan doon. Wala siyang magiging kasalanan doon kasi sabi nga niya, maliban kung nataon na sa araw na yon ay mayroong pangyayari o kaganapan, nataon lamang, no, at walang kinalaman doon, halimbawa yung paglabas paglabas niya sa pamilya niya na normal naman nilang ginagawa o pagsuot ng damit na pula na hindi naman niya, of course inaman la'amalu binniyat. Mashallah. Ang intention doon naman talaga tayo huhusgahan palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang magiging batayan ng gawain ng isang tao. Mashallah, napaganda ng usaping ito, Ustad, kaya lang paubos na yung oras natin at alhamdulillah ang pinaka-importante dito is naparating natin sa mga kababayan, sa mga kapatid natin at napayuhan natin sila na itong bagay na ito, hindi natin kailangan itong bagay na ito. Meron tayong ganap na sharia sa ating relihiyon, yun ang sundin natin. At bilang panghuli, Ustad, ano ang yung maipapayo sa ating mga tagapanood? At alhamdulillah, ang maipapayo ko siguro sa mga patuloy na sumusubaybay ng ating programang Islam 101, kumbaga, isabuhay po natin, no, at ipatupad yung tunay na kahulugan ng pagmamahalan. No, at hindi po sa araw ng mga puso kung tawagin nila. No, bagkus araw-araw tayo ay napag-utusan ng Islam na magmahalan alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bilang panghuli, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pagmamahalan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ito ang hangganan ng pagmamahalan sa Islam, na hindi lubusang mananampalataya ang sino man sa inyo hangga't hindi niya minamahal, no, ang bagay o ang kanyang kapatid, o anumang bagay na mahal niya para sa sarili niya, na hindi niya dapat yun ay mahal din niya para sa kanyang kapatid. Mashallah. Mashallah. Jazakallah khairan, Ustad. At
Hanggang dito na lang at ito po inyong host, Brother Abdullah Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.